So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips and advice na maaari nyo pong magamit sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, mga kamamay, isa na naman pong napakagandang topic ang ating pag-uusapan and I'm really sure maaari itong makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So ayun na nga mga kamamay, ano nga bang magiging topic natin ngayong gabi? So mga bagay na kailangan mong gawin para bumaba ang pride ng isang lalaki. Okay, kung sa tingin mo sa relasyon ninyo ngayon, patuloy na po ang pagtaas ng pride ng isang lalaki. Yung tipong hindi na po siya mapigilan, hindi na po siya mapakiusapan. Kahit mag-usap kayo ng maayos, hindi pa rin po bumababa ang pride ng isang lalaki. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Medyo mahirap kasi yan kapag ka nagkakaroon kayo ng away, nagtatalo kayo, tapos sobrang taas ang pride ng isang lalaki, possible kahit mali siya pa rin ang pinakikinggan ninyo, which is mali na po yun. So ngayon nga mga kamamay, at this moment of time sa video ito, papakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung mga bagay na kailangan nyong gawin para bumaba ang pride ng isang lalaki. Masyado nyo na kasi siyang pinapaboran, masyado nyo na kasi siyang sinasang-ayunan sa kanilang mga ginagawa kahit mali na ito, kaya po tumataas ang kanilang mga pride. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? Mangyaring tapusin nyo ang video ito para makuha nyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin para bumaba ang pride ng isang lalaki. Pero bago natin pag-usapan yan mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell, at huwag mo sanang kalilimutan na pindutin din yung like button para mas marami pa tayong matulungan na nangangailangan ng ating mga love advice na ito. Okay? Kung napindot nyo na yan, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para tuluyan bumaba ang pride ng isang lalaki? So number 1, hayaan mo siya kung nagpapahabol siya. Oo, mga kamamay, kung nasanay ang isang lalaki na palagi siyang nagpapahabol sa'yo kasi sinanay mo na palagi kang naghahabol sa kanya, at this moment of time mga kamamay, kailangan mo yang baguhin. Mali palagi yung ginagawa mong ikaw lagi ang naghahabol sa kanya. Hindi magbabago ang isang lalaki at hindi magbabago ang routine ng inyong sitwasyon, ng inyong buhay pag-ibig kung palaging ikaw na lang ang humahabol sa kanya. Ngayon, kung gusto mo na bumaba ang pride ng isang lalaki, pigilan mo, tiisin mo, kayanin mo na huwag maghabol sa kanya. Sa madaling sabi, kung siya ay nagpapahabol sa iyo, hayaan mo siya. Huwag mo siyang kumbinsihin, huwag mo siyang lapitan, huwag kang magmakaawa sa kanya para maging maayos ang lahat. Kung alam mo sa sarili mo na tama ang ginagawa mo, kung alam sa sarili mo na wala kang maling ginagawa, huwag mong kumbinsihin ng isang lalaki kung mali siya. Para ma-realize ng isang lalaki na mali siya at hindi mo tinotolerate yung mga ganong klaseng kaisipan, huwag mo siyang habulin. Pagka hindi mo siya hinabol mga kamamay, mag-iisip ngayon ng isang lalaki kung bakit mo siya hindi hinabol. Marami siyang maiisip na dahilan kung bakit hindi mo na ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo noon sa kanya. Maiisip niya sa bandang huli na nagkamali siya sa kanyang pasya. Nagkamali siya kung bakit nagpahabol siya, gayong mali naman pala yung kanyang katuwiran. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, parang isang lalaki hindi magtaas ng kanyang pride at ego. Huwag niyong habulin kung siya ay mali. Huwag niyong habulin palagi kung palagi niyang ipupush yung mga bagay na hindi tama. Nasasanay kasi yung mga yan mga kamamay kapag palagi nyo kinukumbinse, kapag palagi nyo po silang sinasang-ayunan kahit na mali ang kanilang statement. Kaya mga kamamay, number 1 tips ko sa inyo para hindi tumaas ang pride ng isang lalaki, huwag niyo siyang habulin. Bakit? Hindi niya magagawang itaas ang kanyang pride kasi walang humahabol sa kanya. Wala siyang karapatang itaas ang kanyang pride sa'yo kasi kahit ikaw, hindi mo siya hinahabol. Okay? Hindi ka na naniniwala sa kanya. Kasi the more na humahabol ka sa kanya, lalo siyang nagpapahabol. Masyado nyo pinapalaki ang ulo ng isang lalaki kapag kaganyan. Hayaan nyo silang mag-isip.
oras na hindi nyo siya hinabol. Hayaan nyo silang manakit ang ulo kaiisip kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya. Kapag ganyan ang ginawa nyo mga kamamay, talagang mag-iisip yan, iisipin niya kung ano yung kanyang nagawang mali, bakit hindi mo siya hinahabol. Okay? So, number 2, gamitin mo ang utak mo. Yes mga kamamay, nag-away na kayo, nagkasagutan na kayo, bakit kailangan mo pang habulin ng isang tao na nagkamali? Yung isang tao na hindi nag-iisip. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, pero bakit ipinupush pa rin niya yung kanyang katwiran? Mga kamamay, gamitin niyo ang utak ninyo, wag lamang puso. Ipinupush ng isang lalaki yung kanyang maling katwiran kasi naniniwala siya na susundin mo yung nararamdaman mo. Susundin mo yung pag-ibig mo para sa kanya. Kahit mali na yung ginagawa ng isang lalaki, susundin mo pa rin, aaluin mo pa rin, magmamakaawa ka pa rin na muli kang balikan, which is mali. Kailangan mga kamamay, sanayin nyo rin ang isang lalaki na hindi nyo pinapaboran yung mga maling bagay na ginagawa niya. Ang hirap sa inyo, sinanay yung isang lalaki na kahit mali na yung ginagawa nila, kinakampihan nyo pa rin. Umuoo na lang kayo, nagiging martir na lang kayo, which is mali mga kamamay. Para maging maayos ang inyong relasyon, para bumaba ang pride ng isang lalaki, gamitin mo ang utak mo. Kung alam mong mali siya, mali siya. Huwag mo siyang habulin, huwag mong ipakita ang pagkaawa mo sa kanya, huwag mong ipakita ang pagmamahal mo sa kanya na tipong kahit mali, tinatanggap mo pa rin. Hayaan mong siya ang maghabol sa iyo. Hayaan mong siya ang makarealize sa mga bagay-bagay kung mali ba ito o tama. Tinuturuan niyo yung isang lalaki na magtaas ng pride sa inyo kasi nagiging martir kayo. Kasi umuoo kayo sa mga bagay na kahit mali na ang ginagawa niya, sige pa rin. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo para hindi tumaas ang pride ng isang lalaki, gamitin nyo ang utak ninyo. Kasi kapag nakita niya na hindi mo pinapaboran yung mga mali niyang ginagawa at anytime pwede mo siyang iwan, hindi nag-isip ng maayos pagdating sa inyong relasyon, matatakot yan, magbababa yan ng pride sa iyo. Okay? So number 3, improve palagi ang sarili. Yes mga kamamay, mag-ayos kayo, lagi ko sinasabi, magpaganda kayo, magdagdag kayo ng kaalaman, mag-aral kayo. Kung kinakailangan, humanap kayo ng inyong mga sidelines ng trabaho. Kumita kayo sa sarili nyong kakayahan. Huwag kayo palagi umasa sa isang lalaki. Kasi kapag lahat ng bagay, iniasa nyo sa isang lalaki, tapos kayo, naghihintay lang kayo ng bigay, naghihintay lang kayo ng abot, sigurado mga kamama, yung respeto sa inyo ng isang lalaki masyadong mababa. Baka mamaya, bastusin ka na yan. Baka mamaya, salitaan ka na niya ng masasakit. Kasi wala kang magawa, kasi wala kang ginagawa sa inyong relasyon kundi ang magantay, humingi ng pera, humingi ng dating, lahat sa kanya. Lahat kasi ng bagay iniaasa nyo sa isang lalaki. Kaya kapag kayo ay nagkaaway, kapag kayo nagkaroon ng pagtatalo, pag nasalitaan ka ng konti, okay, maramdamin ka. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, i-improve nyo ang inyong sarili. Huwag kayo palaging mag-stick na lamang sa kung anong meron kayo. Araw-araw, i-adjust nyo ang inyong sarili. Ugali ninyo, kakayahan ninyo, skills ninyo. Yung pagkita nyo ng pera, kailangan meron din kayo mga kamamay. Para sa ganon, hindi tumaas ang pride ng isang lalaki. Kasi kapag sa kanya nga kahit sa kayo umasa, isasabihin yan, iisipin yan, na sa kanya lagi nanggagaling ang lahat. Wala kayong ambag. Okay? Kaya pagka kayo ay binastos ng mga yan, pinagsalitaan kayo na wala naman kayong maiambag sa inyong relasyon, okay lamang. Okay? Laging tumataas ang pride ng mga lalaki kapag umaasa kayo sa kanila. Kasi maaari nilang isumbat yan sa inyo pagdating ng araw. Kayo rin mga kamamaya, sinasabihan ko rin kayo. Kung gusto nyo na bumaba ang pride ng isang lalaki, itaas nyo ang value ninyo sa inyong sarili. Pagharap kayo ng trabaho, kumita kayo sa sarili nyong kakayahan. At sigurado ako, hindi kayang itaas ng lalaki ang pride nila sa kanilang sarili kasi may pagmamalaki kayo. Kasi may kakayanan din kayo na kagaya nila. Alright? And last, huwag palaging maging marupok at ipakitang matapang kung nasa tama ka. Yes mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, hindi po pwedeng sa lahat ng panahon at pagkakataon lagi kayong marupok. Yung tipong konting tigas ng isang lalaki, bumibigay na kayo. Tiniis lang kayo ng isang lalaki, naghahabol na kayo. Okay, hindi lang siya nag-chat, hindi lang siya nag-message. Sobrang haba na ng reply ninyo. Sobrang haba na ng chinat ninyo. Nagmakaawa na kayo, nabalikan kayo, umiyak na kayo, lumuhod na kayo.
para lang kayo ay balikan. Huwag ganyan mga kamamay. Kahit na nasa maling katwiran ng isang lalaki, tinatama nyo. Kahit na nasa maling katwiran ng isang lalaki, tinatanggap nyo. Mga kamamay, kung mali sila, huwag nyo silang sang-ayunan. Kung mali sila, huwag nyo silang kumbinsihin. Okay, kasi lumalaki ang ulo ng mga yan, tumataas ang pride ng mga yan mga kamamay. Pero kung matututo kayo na hindi maging marupok at maging matibay kayo, kung alam nyo kayo ay nasa tama, hahabol ang isang lalaki sa inyo. Mag-iisip ang isang lalaki kung bakit hindi ka naghahabol. Iisipin niya ang mga bagay-bagay kung bakit naging ganyan yung ka sa kanya. Siguro nagkamali siya, kaya hindi mo siya hinabol. Kaya mga kamamay, ipakita nyo matapang kayo at handaan nyo siyang iwan kapag ka ginawa nyo yung mga bagay-bagay na mali sa inyong relasyon. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang bumaba ang pride ng isang lalaki at hindi na nila tuluyang tapak-tapakan ng inyong pagkababae. Okay? So paano mga kamamay, if ever na gusto nyo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng ating mga love advice dito sa ating channel. So huwag mo rin kalimutan na pindutin yung like button para mas marami pa tayong mga subscribers ang matulungan pagdating sa buhay pag-ibig. So paano mga kamamay, once again, see you for our next vlog. Paalam po.